Yun, gandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa ating YouTube vlog na naman. Okay, ang init ngayon, no? Grabe. So ano ngayon, June 20. Tomorrow yung pinaka start ng summer season dito sa Dubai. June 21 daw eh. Pero grabe, itong mga nakarang araw sobrang init. Sobrang humid. Lalo na yung pag daytime, grabe. Kahit di ka gumalaw, papawisan ka. So, yun nga Friday. Pupunta tayo dun sa Deira, sa Pasing. Maaari ka po. So yun guys, yung camera natin lagay lang natin dyan kasi maraming mga pagbabago ngayon dito sa mga rules dito sa Dubai. Nakakatakot ng mag cellphone kahit naka-stop ka yung sa stoplight o kaya yung hawak ka ng cellphone o kaya yung kakain, iinom sa loob ng sasakyan habang nagda-drive. Ang daming bawal ngayon. So ingat-ingat lang tayo sa mga fine. So yun, papunta tayo ngayon dun sa sa Deira ulit, yung Pasing. So update lang tayo ngayon kasi magre-renew tayo ng registration natin ngayon sa sasakyan ng Mulkia. So update lang tayo kung ano yung mga proseso ngayong 2025, kung magkano yung mga dapat nating bayaran, tsaka kung gaano kabilis. Pero bang pagbabago, mas na-improve ba yung ganyan, no? So samahan nyo ako. On the way ako ngayon dun sa Pasing. Okay guys, so ngayong 2025, ito yung update natin, no? May konting pagbabago sa Pasing. So nung mga nakarang taon kasi, pwede kang dumiretso na dun sa Pasing Center, dali mo yung sasakyan mo, tapos bayad ka na lang, testing na yon. So i-test na nila, malaman mo kung pasado yung sasakyan o hindi. Ngayon kasi hindi na pwedeng ganon. So kailangan pupunta ka dun sa RTA application mo, kaya sa website nila. So kailangan mo magpa-book ng appointment. So halimbawa, ginawa mo ngayon, walang same day eh. Tinry ko na same day, wala. So parang ang pinakamaga nila is kinabukasan. So kailangan mong i-book yung appointment mo, tapos punta ka doon for Pasing. Or pwede naman diretso ka na doon, walk in, pero may babayaran ka 100 dirhams. Sayang din yun. So mas maganda kung mag-book na lang kayo doon sa application nyo, kaya sa website nila. Mabilis lang naman yun. So yun, actually nakakuha na ako ng Mulkia ko. Ito na siya, Ito na siya guys. Ito na yung bago nating Mulkia. Bagong bago yan. Mainit pa. So pakita ko lang sa inyo kung paano yung naging sistema pagdating doon, kung ilang minuto kayo aabutin, para may share ko sa inyo yung idea. At least pagdating nyo ron, masisave nyo yung mga oras nyo, tsaka alam nyo yung mga steps na gagawin nyo. Ito, sabihin ko sa inyo guys, sobrang bilis. Baka baka mga 10 minutes tapos na kayo 5-10 minutes. Depende sa Pasing. Pag walang pila, dire-diretso lang yun. Ang Pasing naman, di naman tumatagal ng mga 5-10 minutes lang yan eh. Titingnan lang nila yung inspection lang nila yung kotse. Pag pumasa, diretso ka na dun sa pag may insurance ka na, diretso ka na dun sa sa machine nila. Papakita ko sa inyo mamaya yung machine nila, napakaganda. I-enter mo lang yung plate number mo, yung traffic file number. Tapos magpe-print na yun, automatic. Lalabas na tong card na to, yung card ng registration mo. Mahuhulog na lang doon. Ang galing, sobrang convenient. So pwede mo siyang gawin kahit may pasok kayo. isingit mo lang sa ano before ka mag duty o kaya break time mo, makukuha mo kagad yung registration. Ang
Galing. Sana ganon din sa Pilipinas. Okay, so sa insurance naman, sa insurance pwede kayong kumuha dito sa kanila. Meron ding mga insurance office dito sa kanila mismo. Or pwede rin naman kayo kumuha ng sarili nyo kung may contact na kayo sa labas. So sa akin, nirenew ko lang yung aking insurance noon. Ang kinuha ko is comprehensive. So medyo mas mahal kaysa dun sa ano. Kasi si Rhea na nagdadala nitong sasakyan siya na yung nagdadrive mismo. Eto guys, sarado pala siya. Dito siya. Sarado pala to pag Friday. Yun guys. So pagdating natin dito, ito Friday Friday alas 2 ng hapon. Sarado siya. So hindi ko alam kung close sila ng buong Friday or mag-open lang sila ng hapon lang. So check nyo na lang guys yung schedule nila, no? So bigyan ko na lang kayo ng breakdown kung paano, kung magkano yung binayaran natin, kung gaano kabilis yung proseso. So yun nga, pwede nyong dalhin dito diretso yung sasakyan nyo for passing. Pag walk-in, magbabayad kayo ng 100 dirham. Or pwede nyong i-book yung appointment nyo sa website nila o sa application. So wala na kayong babayarang extra. So ang passing po, tatagal yan ng 5 to 10 minutes. Tapos ang babayaran nyo is 170 dirhams. So pagka okay na yung passing nyo, makaka-receive kayo ng SMS na ganito bla 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 na okay na sa passing. So at the same time, pwede ka nang kumuha ng insurance nun. Meron sa kanila, meron din sa online. So yung case ko po, kumuha ko same lang nung insurance ko last time sa GIG company. So ang ginawa po namin is yung comprehensive. Ang presyo po niya, bali ito ano siya, SUV siya. Ang presyo ng nakuha ko na po comprehensive is 1,800, 1,750, parang ganun yata. So pag third party, ang sabi is 950 dirham. So pinili namin yung comprehensive kasi si Rhea na yung nagdadrive nitong sasakyan. Ito na yung gamit niya araw-araw papasok ng trabaho. So mas safe tayo dun sa comprehensive. Tapos ano pa ba? SUV siya, mas mahal siya kaysa dun sa sedan. Siguro ang difference nung presyo natin sa sedan sa SUV, parang 200 to 300 dirhams yata. So check nyo na lang din sa mga ano nyo, sa mga contact nyo sa insurance. So pag mayroon na kayong insurance, pasado na kayo doon sa sa passing, diretso na kayo doon sa machine. Doon sa may bandang exit nila, meron dong machine. Yung machine na yon, i-enter mo lang yung traffic file number ng lisensya mo, ng mulkiya mo. Tapos mariread na niya ng computer kung pasado ka, kung pasok na yung insurance. Ano na siya, connected na siya. Tapos magpiprint na yun. Seconds lang yun, siguro mga 30 seconds. Ipiprint niya lang yung card, tapos malalaglag na dun sa ilalim. Meron ka ng bagong mulkiya. Lalabas na yan yung ganito. Yan yung ganito, malalaglag na siya. So wala pang 15 minutes, meron ka ng registration ulit. Isang taon ulit. Ganun kabilis, ganun ka-convenient. So tip lang para wala na ring abala, no? Bago kayo bago nyo dalhin yung sasakyan nyo dito sa passing, sa mga passing center, kahit saan pa yon, i-check nyo maigi kung okay ba siya. Mas maganda, mas advisable daw ipa-car wash. Pero hindi naman talaga necessary dapat ipa-car wash mo siya na talagang malinis. Mas maganda lang ipa-car wash mo pati yung ilalim. Yan, palinis mo lahat. Kasi sa passing, ang chine-check down nila doon, yung halimbawa may leakage, may mga oil leak, yung ganyan, baka pwedeng bumagsak. So mas maganda kung malinis yung sasakyan bago nyo dalhin doon, para iwas abala na rin, iwas gastos na rin, magbabayad ka na naman ng passing. So doon pala sa machine guys, doon sa machine, nung pagpiprint nung registration nyo, yun yung tinatawag na renewal ng registration.
So may babayaran kayo doon na 400 dirhams naman. Bago pala kayo mag-renew ng registration nyo, make sure na nabayaran nyo lahat ng mga fines. Okay, so yung mga fines nyo, makikita nyo naman yung sa RTA application o kaya sa Dubai Police application. So kung meron man kayo kahit isang fine doon, i-clear nyo lahat. Para pagdating ng pagproseso ng registration ng Mulkiya, dire-diretso na. Hindi kayo maabala. Yun, so yun lang guys. Sorry kung hindi ko na ipakita sa inyo yung loob ng nagkataong kasi na sarado naman. Pero sana may nakatulong yung share kong idea sa inyo, no? Para at least kahit paano hindi kayo malito sa proseso, yan, ganyan. Tapos malaman nyo yung kung magkano yung iba-budget nyo. Yun, so yun lang. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayon. At see you again sa ating susunod na vlog. Bye bye. Init talaga.